Alright guys, ayan, welcome back po muli sa ating spearfishing. Ngayong araw na to magdadive ulit tayo. So dito tayo sa spot natin na pinagdivean kahapon nung nakaulit tayo ng ilak na malaki na hindi natin nabidyohan kasi nahihiya sa camera natin. So binalikan natin tong spot na to kasi kahapon dito may kasamang mga unicorn yung napana nating ilak kahapon dito na isa, yung malaki. Sana nandito sila ulit sa spot na to. Ito yung spot na to, daanan to ng malakas na agos. Bali dito na part na to, dito sila naglulungga. Meron kasing malaking bato sila ilalim at doon sila sa kubli. Meron silang pinagkakukublian na bato. So tara, magdadive na naman tayo. Sana mabigyan ulit tayo ng maraming blessing. Kasi kahapon kumita tayo ng 2,000. Mahigit 2,000 yung kinita natin kahapon. So ayos na rin. Hindi tayo na zero kahapon. Malaking blessing na rin yung natanggap natin kahit papano. So sana meron ulit ngayon. Magpakita ulit yung grupo ng mga GT sa atin. So tara. Tara guys. At samahan nyo ko sa araw na to. Okay, tara, let's go. Pagkatapos nating mailod ang ating spear gun guys at nakapag warm up dive na rin tayo, dumiretso na kagad tayo dito sa spot na to kung saan una tayong magsiset ng ambush. So dito sa spot na to guys, malayo pa lang tayo ay nagsisisid na tayo. Sumisisid na tayo dito sa malayo pa lang sa pangantuan kasi ito yung isa sa mabisang technique para hindi natin mabulabog yung isda na meron doon sa baba ng pangantuhan. Kaya eto, tamang gapang lang muna tayo at hindi tayo dapat gumawa ng ingay dito para hindi natin mabulabog yung isda na nasa baba. At eto na nga guys, pagkarating natin dito sa may pangantuhan na part ay andito yung mga grupo ng mga ilak at grupo din ng mga samaral. At doon sa may pinakamalalim ay andun din yung mga grupo ng unicorn or mga surahan or mga tawag sa amin ay mga gangis. Kaya lang ayaw po lumapit sa atin at itong mga ilak lang nung pabalik-balik na lumalapit sa atin. At eto, hindi na natin to pinalampas pa. At nung nakahanap tayo ng timing dito ay pumana tayo dito ng isa. At paganda na pagkatama natin dito guys, tumagos po yung ating dalawang sima doon sa kabilang mata niya. Kaya paniguradong huli na natin to at wala na po itong kawala. Good size na rin ang isang to guys. Ito po ay umabot po ng 1.5 kilo. Kaya ayos na rin yung unang sisid natin at tayo kagad ay nakahuli ng unang isda natin sa hapong ito. Thank you Lord. Ang ganda na tama guys. Wow! Tagos hanggang sa mata Pero tagos yung dalawang sima natin. May mga malaki sana. Mas malaki pa dito. Kaya lang paubos na yung hangin natin. Kinapos na tayo. Kaya naniguro na lang tayo. Sayang naman. Thank you Lord. Pagkatapos din ito guys is nagdive pa tayo. Nagpalipat-lipat tayo ng ibang area na pagpapanaan natin. Kaya nga lang hindi tayo nakakita ng panain. Napakatumal po ng akyat ng isda ngayon. At makalipas po ang halos 3 oras nating paninisid ay binalikan natin ang spot na to kung saan tayo nakapana ng unang isda natin. At eto guys, talagang madilim na po sa ilalim. Gawang mag-aalas 6 na po ng hapong ito. So dito sinubukan pa rin nating magsisid kasi nagbabaka sakali tayo na andito pa yung mga isda na napana natin kanina. At eto nga guys, pagkarating natin dito at pagkapwesto natin, andito yung grupo ng mga samaral. Kaya pumili kagad na tayo dito ng isa. At ito na rin yung naging panghuling sisid natin guys. Kawang napakadilim na po talaga sa ilalim. Shoutout nga pala guys kay Ma'am Rosana Belhermosa from Davao City, kay Sir Romel Navarrete from Barangay Kanchasay, kay Sir Erlan Minyosa, kay Ronel Absalon from Boracay,
kay Nestor De La Rosa from Saudi Arabia, kay JG Vlog from Paranaque, at kay Sir Junel Comparativo, kay Robin Lara, Denise De La Cruz family from Naik Cavite, kay RBD Spearfishing, kay Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim, at kay Pancho Pantino. Maraming salamat po. At eto nga guys, dahil sa sobrang madilim na po sa lalim ay halos hindi na po natin mapansin yung isda na nasa baba lang pala natin. Kaya eto, at nakapana pa naman tayo kahit papano. At shoutout din guys kay Jose Roldan Hornales from Claver, Surigao del Norte, at kay Alvary Vicentino, at shoutout din kay Nestor Rosol, kay Richard Lais, at kay Ryan Felicio. Maraming salamat po. At pagkatapos din naman nating maikarga yung isda natin guys, ay umuwi na rin tayo kaagad at ibenta natin itong huli natin doon sa buyer, at kumita pa din naman tayo kahit papaano dito ng 500 pesos po sa 2 pirasong isda. Kaya hindi na po ito masama. A few moments later. Makalipas ang ilang araw guys, at eto, bumalik na naman tayo sa pamamana, at habang papunta tayo dun sa spot kung saan tayo magdadive, ito sinalubong tayo ng napakalakas na buhos ng ulan po. At hanggang sa nakarating po tayo dun sa spot ay malakas pa rin po yung buhos ng ulan. Kaya eto, tamang timba-timba na lang muna tayo para mabawasan natin yung tubig na nakarga sa bangka natin. At dito guys, sa unang sisid natin, may nakita kagad tayo na grupo ng mga samaral. Kaya lang yung direction ng isda ay papunta doon sa malalim na part, kaya hindi tayo nakapana dito. Sayang, malalaki na rin sana ang mga isda na to. Nasa mga tag 1 kilo na rin siguro. At dito guys, makalipas ang halos 1 oras nating paninisid, ay may nakita tayo dito na isang samaral. At inambush ko dito sa may baba nito. Akala ko lalapit na sa atin yung isda, kaya lang hindi pala ito tumuloy. At ito ay tuluyan na pumunta doon sa baba, kaya sinundan natin. At yung pagsunod naman natin ay hindi tayo nabigo dito guys. At napana din naman natin ang isda na to. At ito na rin yung naging unang isda natin sa araw na to. Isang good size na samaral. Malapit na rin po ito mag 1 kilo. At sa mga kapwa content creator natin dyan, unang-una shoutout din kay June TV Vlog, kay Super Pilo TV, kay Linon's Fishing Adventure, Kasalong TV, kay Kevin's Adventure, Kuya Bert Vlogs, Si Adventure PH, kay Manoy Nil Vlog, Pain Expert, kay Binovix Vlog, kay GG Ohms, Mel's Fishing TV, kay J Adventure, Kuya Mac Chato, Antonio Downter Mix Vlog, kay Castillo Place, Linon Fishing Adventures, Joseph Agdon, Our Stories 089, Arbook TV, kay Georgie Adventure, Charles TV, Nebria Vlog, at kay Spartan. Maraming salamat po. At pagkatapos naman nating masecure ang samaral natin guys, nag-dive pa tayo. Binalikan natin tong mga spot na to kung saan tayo nakakadali dati ng mga mamsa or GT. Kaya lang hindi tayo pinalad sa mga spot na to. Walang GT na nagpakita sa atin, kaya umangat kagad tayo at lumibat ng ibang pwesto. At dito naman guys, halos naka 2 oras din ang lumipas bago tayo nakahanap ng pwedeng panain natin sa araw na to. So dito nagset tayo ng ambush kasi meron tayong nakitang malaking ilak dito sa may baba nito. At kaya agad ako nagsisi dito para ma-ambush natin. Kaya lang guys, ayaw dumiretso ng isda sa atin, kaya huwag pilitin ang ayaw. At dito guys, nang paglingon ko dun sa may baba, may natanaw ako ng buntot. Isang napakalaking buntot po ng isda, kaya dali-dali kagad ako na umabante at nagpwesto.
At nag-fish call din ako dito guys, at buti na lang napalapit natin yung isda at nakuha natin yung kanyang atensyon. At ito pala ay isang mamsa or giant trevally. Kaya eto, napaganda natin yung tama kasi lumapit po to sa atin ng kusa at dire-diretso yung paglapit sa atin. At eto guys, napakalakas ng isda na to. At ayan, napilitan tayong mag-release ng line. Gawang sinasabit ko ng isda na to, yung line natin yung sa bato. Kaya napilitan tayo na mag-release ng line. At sa hindi katagalan guys, at eto habang pataas tayo ay natanggal lang din yung pagkakasabit. Kaya nahila natin tong isda na to paitaas. At eto, naging inang-ina na po yung mamsa na napana natin. Gawang napalaki po natin yung sugat sa kanyang tiyan. Hindi kasi natin natamaan sa gitna guys, kaya napakalikot ng isda at napakalakas ng isda na to. Kaya ang nangyari, napakalaki po ng sugat at halos labas ang bituka na po nito. At buti na lang nahuli na din natin ang isda na to. Akala ko talaga makakawala na. Gilig. Grabe yung pana natin. Balik ko. Another GT. Grabe, wasak paglaban. Isuga to. Kataba na isda. Buti na lumapit sa atin. Thank you Lord. Yung pana natin, babi ka balik ko. Guys, so oh my God. Yung pana natin, grabe, napakalakas ng GT na to. Good size na rin. 5 kilo, 5 or 4 siguro. Thank you Lord. Kala ko makakawala na guys, kasi yan, tingnan nyo yung tama ng isda oh. Napakalaking sugat na. Dito natin tinamaan sa may bandang kanyang so dito natin tinamaan sa kanyang kapay. Yan, dito natin yung tinamaan dito. Kaya lang sa sobrang lakas yung umila ay ayan, nawasak yung kanyang tiyan. Buti na lang kumapit dito yung sima natin, dalawang sima. Ay, thank you Lord. Kala ko walang isda, napakatumal. Secure na natin to bago natin tuwirin yung para natin. Napakabalik ko. Para natin guys. Balik ko. Tayo na natin to. Thank you Lord. Malaking GT. Pero naka 7 beses na tayo nakahuli sa spot ato ng GT. Ayan, ang laki. Yung kanina natin
Yung samaral ito. Ito yung samaral, oh. Size na ito 4 kilo or 5 kilo. Napakasama. Ang mamsa na to guys ay umabot mo ng 5 kilo at ayan, goods na rin. May malaki na rin tayong kikitain dito at may masarap na naman tayo na pang-ulam mamayang gabi. Kaya ito, kakatayan natin ito mamaya guys. So, ayan guys, nandito na tayo sa bangka. So napakahirap tuwirin dun sa dagat yung shafting natin. Meron kasing na kilo dito. Napakahirap i-bend. Kaya kailangan ito pukpukin para matuwid natin yung shafting natin kasi napakaaga pa po. Ayan. Maganda pa mag-dive. Baka may kasama pa tong GT. So, tutuwirin muna natin to. Tapos yung isda, ikarga na lang natin dito kasi sagabal sa paglangoy natin. Mabigat. So, ito yung isda natin guys. Good size na GT. Mga 5 kilo. 5 or 4, mahigit 4. Ayan, wasak yung kanyang tiyan. Napaganda yung napalaki natin yung sugat kasi napakalakas ng isda na to. Ayan, hindi ko sana bibigyan ng line pero humahatak talaga. Hindi kasi natin napaganda ng tama dito. Kaya napakalakas humatak. Ayan, wasak yung tiyan. Akala ko makawala na yung isda. Dito yung tagusan nyo. Dito sumabit yung flapper natin or sima natin. Thank you Lord. Tutuwirin muna natin itong spirga natin. Balik ko na yung shafting kasi natin. At pagkatapos nating masecure yung huli natin guys ay sinubukan kong tuwirin yung spirga natin, yung shafting natin. At eto, natuwid din naman natin tong shafting natin. Yun nga lang, hindi na tayo nakahuli or nakadagdag pa sa ating mga huli kasi wala na rin pong isda na nagpapakita sa atin. Kaya nag-decide po ako na umuwi na lang kasi madali na rin po si lalim. Ayan na guys, uwian time na tayo. Dilim na si lalim. Wala na pong isda na nagpapakita. Siguro ay tulog na yung mga isda. Ayusin ko na siguro ngayon ng hapon yung GT natin at yung samaral natin. Dalawa lang yung huli natin ngayon, pero goods na rin to kahit pa paano. May pang ulam tayo at may pang benta tayo. So tara, at ibibenta natin to sa bahay, itong GT natin. Chop-chopin natin to, tapos yung ulo sigang natin para may pang ulam kami doon. At eto nga guys, pagkarating ko dito sa amin ay marami pong nakapila na mamimili sa isda natin. So dito, chinap-chop natin yung mamsa natin. Bale yung ulo yung inulam namin. Tapos yung katawan naman, yun yung binenta natin kasama na yung samaral. So yung katawan dito ay naibenta natin ng 3 kilo at 250 per kilo dito. Tapos may samaral din na malapit na po mag 1 kilo. Kaya malaki-laki na rin po yung kinita natin dito guys. At umabot po ito ng mahigit 900 plus. Kaya goods na rin yung hapong ito. At hindi tayo na zero. At may masarap tayo na pangulam. At may kinita pa rin tayo kahit paano. Muna na itong GT. Ang ulo sa GT. Oh? Yan. Sigang. Yan. So, 2 kilo itong ulo. Kasama na yung lamang loob. 2 kilo. Sigang. So ito na yung mga ricados. Mukhang kuyang siya mo. Oh, subak. Gana na. Piso. Proton? Pansin ko. Oh? Tapos. At eto na guys, luto na yung ating sinigang na mamsa or GT natin. Ayan, napakasarap nito, sariwang sariwa. Ito yung ulo. Ayan. So itong part nito, ito yung buong ulo ng isda. Ayan, napakataba guys. Ayan oh. Napakataba ng isda.
Ito yung masarap sa sariwang isda. Malaki to. Ang overall na timbang nito ay umabot po ng 5 kilo. So nagbenta tayo ng ito yung panganang isda guys. So ayan na. Napakasarap ito. So buminta tayo ng 3 kilo. Yung ulo kasi 2 kilo. Kasama na yung lamang loob nito. Yung laman na ibenta natin ay 3 kilo. So binenta natin ng 250 per kilo. Kaya kumita tayo doon ng 750. Tapos yung ating samaran naman ay I think siguro ano yun, na sa mga 750 gram. So malapit na naman po 1 kilo yung natin, yung samaral. Ulo ng isda. Ayan. Napakasarap po. Napakataba. Ito yung mata ng isda. Ayan. Dami-dami. Ang gano'n ka guys. Marami guys. Ayan, napakasarap. Marami. Pastilan mo, pili-pili. Ayan. Napakasarap guys, oh. Sausaw natin sa tuyo. Hindi ka makita. Okay.